Buksan po natin ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 6, ang mga talata ay 33. Mateo, Kabanata 6, talata 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ang biyaya at karunungan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pagkarinig ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Unto my feet and a light unto my path.
God is good. All the time. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, ngayon pa lamang, pinagpapala ka na. Purihin po natin ang Panginoon, palakpakan po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Sino po ngayon ang gustong sumunod sa yapak ng ating Panginoon? Kapag maririnig natin ang ganoong handog na awit ng mga kabataan o ng ating choir, tunay nga po na mai-inlove tayo sa Panginoon. Amen? Hindi po naman tapos ang Pebrero, kaya love month pa rin tayo ngayon. No? Yung Valentine's nakalipas na. So ngayon naman po ay ika-17 na sa buwan ng Pebrero. So ang ating pag-ibig ay para sa ating Panginoon. Opo. Ang hindi ko po malilimutan ngayong buwan ng pag-ibig na karanasan, no, ay hindi po yung dahil ang birthday ng aking misis ay February 7 at ang aming pong wedding anniversary February 15. Pero ang hindi ko rin po malilimutan ngayong buwan ng pag-ibig ay yung pong karanasan noong February 2. God is good all the time. Ano nga po ba yung sinasabi kong February 2 experience? Alam niyo po, kami, si kapatid na ating music director, Kuya Leo, at ang ating pong kapatid na Noemi de Mesa, ay nakasama po kami ng ating mga kabataan na dumalo doon po sa Lipa City noong pong February 2. At doon po ginanap yung pong tinatawag na Lagab Love. No? Lagab Love. Yung pong lagab ay di Tagalog, yung love, yung word na love. No? Lagab Love. Ano po ang ibig sabihin noon? Ito po ay selebrasyon ng mga kabataan ng United Church of Christ in the Philippines sa komperensya ng Kanlurang Timog Katagalugan. Tayo po kasi ay Southern Tagalog Conference. Yung pong komperensya ng Kanlurang Timog Katagalugan ay bahagi po ng Cavite at ng Kanlurang Batangas. At doon po, sa pagtitipon na yon ng mga kabataan, nasaksihan ko po at mula sa patotoo ng ating mga kabataan na dumalo doon, ang napakaraming kabataan na nakibahagi. Ang ulat po ng Pangulo ng ating CYF ay nasa 700 mga kabataan. No? Nasa 700 yung attendance doon. Bagaman, siyempre po, hindi lahat kabataan dahil naruroon kami. No? Pero yung 700 na bilang na yon ng dumalo, ang karamihan talaga po doon, maaaring sabihin po natin ay mga baka po more than 600 ang mga kabataan doon. Dahil talagang makikita nyo po, mga bus ang nakita namin na sinakyan ng mga kabataan at mga iba't ibang uri ng sasakyan ay nagpuntahan po doon sa Cultural Center ng Lipa City. Sa totoo lang po, aaminin ko sa mga kabataan natin na naririto ngayon, ako po sa karanasan ko bilang isang naging kaanib ng CYF at hanggang ngayon, hindi pa po ako nakakakita ng mga UCCP
na mga kabataan na ganong karami sa pagtitipon. Noon lang po ako nakakita ng ganong maraming mga kabataan sa pagtitipon na kung saan po doon ay ipinapahayag nila yung kanilang pong, sabi nga po ay yung lagablab, no? Yung naglalagablab na pag-ibig sa Diyos. Sabi nga po ay yan ay lagablab, youth on fire. Ang mga kabataan na naglalagablab ang pag-ibig sa Diyos. Opo, sa gawain na yon ng mga kabataan, tunay na damang-dama po yung passion for Christ. Passion for Christ and compassion for people. Yung po bang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo at yung pong damang-dama po yung pagmamalasakit sa kapwa-tao. Pagmamalasakit sa kapwa kabataan. Tunay na kung ako po ang magbibigay ng aking pagninilay, nakikita ko mga ilang taon, few years from now, tunay na yung komperensya ng KTKK ng UCCP ay magiging isang very active na komperensya. Bubuhos ang mga manggagawa ng Panginoon, ang magmimisyon at ang patuloy na magbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon, sapagkat tunay na naruroon yung pagmamahal kay Kristo lumalagablab. No? Lumalagablab ang pag-ibig kay Kristo at ang pagmamalasakit sa kapwa upang abutin ng Ebanghelyo at madama at tanggapin ang kaligtasan o ang salvation na nagmumula sa ating Panginoon. Bakit po kaya ganon? Bakit po kaya ganon ang naabot na antas ng pagmamahal ng mga kabataan? Bakit po kaya ganoon dedicated ang mga kabataan ng KTKK para sa Panginoon at para sa kapwa upang maibahagi ang Ebanghelyo? Sa ating pagninilay po ngayon, alalahanin po natin yung ilaw. Ang sabi po sa Mateo Kabanata 5, ang talata ay 13, kayo ay ilaw sa sanglibutan. Sabihin nga po natin sa ating katabi, ikaw ay ilaw. Tayo ay ilaw. Napakaganda po na yung ilaw ay patuloy na nagniningas, lumalagablab. No? Tunay na nagbibigay ng init, tunay na nagbibigay ng liwanag. Parang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay ilaw sa sanglibutan. Ang mga kabataan ay ilaw sa sanglibutan. Ang mga kaanib ng United Church of Christ in the Philippines, sa buong Pilipinas at saan mang dako ng daigdig, ay ilaw sa sanglibutan. Pinagdiriwang po natin ngayong buwan ng Pebrero ang Membership Month. Tayo po ba ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at init at lumalagablab bilang mga ilaw sa loob ng tahanan, sa loob ng paaralan, sa loob ng mga workplaces o mga pinagtatrabahuhan, sa pamayanan at saan mang dako? Opo, tayo ay ilaw sa sanglibutan at ang ilaw ay nagbibigay ng biyaya, channel of blessing ng Panginoon. Sapagkat kung wala po ang ilaw, mananatiling madilim ang sanglibutan. Kailangan ang ilaw, kailangan ang mga kabataan, kailangan ang mga mananampalataya upang magbigay ng ilaw, ng kaliwanagan, ng init para sa nadidimlang sanglibutan. Ang tanong, papaano po? Maaaring sabihin po natin, abay tingnan natin ang UCCP Constitution and Bylaws. Ano ang sinasabi ng UCCP Constitution and Bylaws?
Meron po tayong 7 mga tungkulin. Bilang bawat kaanib ng UCCP, meron tayong 7 tungkulin. At nasa liturhiya po natin yan. Ngayon, kasama po doon ang ating mga tungkulin. Binabasa natin, pagkatapos ang sagot natin ay pag-awit. Ano nga po ba yung 7 tungkulin na yon? Ang unang-una po, ipahayag ang ebanghelyo at maging buhay na saksi sa salita at paglilingkod. At kung itutuloy-tuloy ko po yung 7 yon, makukumpleto natin. Pero ang tanong po, paano tayong maglalagablab? Paano tayo mananatiling maningas na ilaw upang ang mga tungkuling ito ay ating pong maisabuhay at maging pagpapala po tayo na mayroong passion for Christ and compassion for people. May pagmamahal sa Diyos at mayroong pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Put God first. Sabihin nga po natin, put God first. Unahin ang Panginoon. Prioridad ang Panginoon. Amen? Put God first. Opo. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 6, ang talatay 33 ay nagpapaalala sa atin upang magampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mga kaanib na UCCP, bilang mga kabataan, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, unahin ang Panginoon. Madali pong tandaan, 3 words. Unahin ang Panginoon. Put God first. Sa pamagitan po ng paghanap natin sa kalooban, sa katwiran at sa kaharian ng Panginoon, tunay na tayo ay mananatili na maningas, maglalagablab, magbibigay ng init, magbibigay ng kaliwanagan at magiging pagpapala. Meron pong ilang mga gabay na nais ko po na ating pansinin upang tayo ay patuloy na maging matagumpay, naglalagablab, at magiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Ang una po, mga kapatid, kailangan unahin natin ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-iisip. Nasaan nga po ba ang ating pag-iisip? Naririto po. Hawakan po natin ang ating ulo. Unahin ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-iisip. Put God first in your thinking. Put God first in your thinking. Sinasabi po sa Lumang Tipan, Deuteronomio, Kabanata 10, ang talata ay 14, "Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay kay Yahweh." Ano nga po ba ang iniisip natin mas madalas sa ating buhay sa araw-araw? Ang sabi po sa Roma, ito'y sulat ni Apostol Pablo, chapter 12, verse 2, "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Put God first in your thinking. Opo, sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw na mga gawain, unahin natin sa ating pong isipan ang ating pong Panginoon at ang Kanyang kalooban. Yun po yung una. Sa ating pagkagising at hanggang sa ating pong sandali ng ating paghahanda sa pamamahinga at hanggang sa ating pamamahinga, ang ating pong ilagay sa ating isipan ay ang ating Panginoon. Put God first in your thinking. Ang ikalawa po, mga kapatid, unahin natin ang Diyos sa estilo ng ating buhay. Put God first in your lifestyle. Kumusta ba ang ating lifestyle?
Kumusta na ang ating pong estilo ng pamumuhay? Bakit po napakahalaga na unahin natin sa ating pong estilo sa buhay o lifestyle ang ating Panginoong Hesus? Ano nga po ba ang bunga kapag nasa ating pong lifestyle ng ating Panginoong Diyos? Ang una po, sinasabi sa awit, Kabanata 1, ang talata ay 1-3, mapalad ang mga taong hindi naaakit niyong masama, na ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. At sa Kawikaan, Kabanata 21, ang talata ay 21, ang tumatahak sa daan ng katuwiran at katapatan ay nakasusungpong ng buhay at karangalan. So, mapalad ang lahat na hindi naaakit ng masama, sapagkat magtatagumpay sa lahat ng kanyang gawain at makasusungpong ng buhay at karangalan kung naroon sa kanyang estilo ng buhay o sa kanyang lifestyle. Sa madaling sabi, sa ating wika ngayon, sa iyong diskarte. Ano ba ang diskarte mo sa buhay? Kung ang diskarte natin sa buhay ay masasabi po natin na alcohol-free ang ating buhay, gambling-free ang ating buhay, smoking-free ang ating buhay, drug-free ang ating buhay. Ano pa po? Ano ang maidudulot nito sa atin? Ano ang nasa estilo ng ating buhay? Ang panawagan ay upang unahin natin sa ating lifestyle ang ating Panginoon. Ang ikatlo po, put God first in your finances. Sabihin po natin, unahin natin ang Diyos sa ating pananalapi. Yung sumagot ng mga kabataan, siguro maliliit ang budget o ang allowance nito. Ano? Put God first in your finances. Sabay-sabay po tayo. Opo, sa ating pananalapi, sa ating material na mga biyaya na nagmumula sa Diyos. Alam niyo po, palagi ko pong sinasabi ito. Yung pong ating mga kapatid doon sa Chaong, nag-donate ng lupa. Nag-donate ng lupa para sa Panginoon. Dinonate sa komperensya. Yun po, may 4 na palapag ngayon na hindi pa naman tapos na tapos. Yun po yung building ng Southern Tagalog Conference. Ano pong ginawa? Inuna ang Panginoon sa kanilang pananalapi. Ang prioridad upang kanilang paglaanan ng kanilang mga material na bagay na natatanggap sa Panginoon ay ang gawain para sa Panginoon. Meron po tayo mga kapatid na nagdo-donate ng kanilang mga property, ng mga lupain, ng mga pag-aari. Doon sa isang nadistinuhan ko pong simbahan, ang sabi po, Pastor, kapag ako'y tinawag ng Panginoon, alam ko kung saan mapupunta ang maiiwanan kong mga kayamanan, maiiwanan kong mga bagay. At yun ay sa Panginoon. Kaya sabi ko po, mapalad ang pastor na madidistino dito. Magiging maganda ang pastoral house. Amen? Put God first in your finances. Opo, kung nais nating patuloy na maging pagpapala at maging matagumpay sa ating buhay, bilang daluyan ng biyaya ng Panginoon, na nagpapahayag na mahal natin ang Diyos at ating pong pinagmamalasakit ng ating kapwa, unahin natin siya sa ating pong mga material na pagpapala na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Italaga natin ang mga material na bagay para sa gawain ng Panginoon, para sa pagpapaaral ng mga magpapastor, sa mga scholarship program, para po sa gawain ng misyon, sa ating finances, sa ating pagbabudget,
ilang porsyento ang ating pong inilalaan para sa ating Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Opo, sinasabi sa Exodo, Kabanata 23, ang talata ay 11, dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamagandang ani ng inyong mga bukirin. Naalala ko po yung isa nating kapatid, yung kanilang patotoo, sabi nila, paano kaya ang aming gagawin? Mag-iika po kaya kami? Uunahin ko yung pangangailangan ng Panginoon. Dahil sila ay hirap na hirap din sa pinansya. Ano pong ginawa? Inuna yung ikapo, nagbigay. Ano po? Ano po ang tugon ng Panginoon sa kanila? Sabi nga po seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun, ngayon po, kiniklaim nila yung pangako ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw yung kanilang biyaya. At hindi po nalilimutan yung kanilang pagbibigay sa Panginoon. Yan po'y buhay na patotoo ng ating kapatid dito sa Magil. Dahil po sa kanilang prioridad upang alalahanin ang Panginoon sa kanila nga pong pananalapi. Opo, sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 3, ang talatay 9 hanggang 10, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Lalo pong ibabalik ng Panginoon ang mga pagpapala, ang mga material na pagpapala o biyaya. Ito po ay padadaluyin ng ating Panginoon. Kung patuloy na siya ang ating uunahin, una, sa ating pag-iisip, sa ating lifestyle, sa ating pananalapi, at panghuli po at ikaapat, unahin natin ang Panginoon. Put God first in everything. Sabihin po natin, put God first in everything. Put God first in everything. Sa ating mga gawain sa araw-araw, simula sa pagmulat ng ating mata hanggang sa ating sandali ng ating paghahanda para sa pamamahinga, pinapaalala po sa atin ng Mateo, Kabanata 6, ang talata ay 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay at tayo ay Kanyang patuloy na iingatan, pagtatagumpayin, magiging pagpapala. At patuloy na ang Kanyang biyaya ay dadaloy sa pamagitan ng ating buhay. Opo, kung kaya't wala tayong dapat ibang gawin bilang mga ilaw sa sanglibutan, kung hindi patuloy ating hilingin na sa patnubay ng banal na Espiritu ang ating pong magiging sentro at nasa unahan ng ating buhay ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu tayo magsabi ng Amen.